kauban ron ang chairman sa Senate Committee on Local Government, si Senador Bongbong Marcos. Senator Marcos, ano po ang latest sir sa public hearing na ginawa ng committee ba ninyo tungkol sa Bangsamoro Basic Law? Ang pinaka-latest na ginawa naming hearing ay nung nakaraang Martes, inimbitahan namin yung Peace Council na binuo ng Pangulo at para maisabi sa amin kung ano yung kanilang mga naging conclusion doon sa kanilang pag-aaral tungkol sa Bangsamoro Basic Law. At kami naman ay nagulat dahil ang unang report na ang kanilang report ay nagsabi ay overwhelmingly acceptable ang BBL. Pero nung nakausap na namin sila, ay marami silang sinasuggest na lalo na sa constitutional issues. Si Chief Justice Davide ay maraming suggestions sa iba't ibang provision na dapat palitan para nga yung sinasabing constitutional impairments ay maayos. At pero bukod pa doon, yung ibang dahil apat yung cluster na ang pag-organisa ng Peace Council, yung ibang clusters na hindi sa constitutional ay marami silang suggestion pero hindi specific. Maraming area na sinasabi kailangan iliwanag dahil hindi maliwanag sa ngayon o kulang ang detalye doon sa pagsulat ngayon sa BBL. Kaya ito ngayon ang aming ginawang trabaho. Kaya kami ay sa Kongreso ay sinabi naman namin ay mabuti naman at naunawaan din kahit yung Peace Council sinasabi na kailangan pagbabago ay kailangan palitan yung mga ibang provision. At mabuti na ganon dahil sang-ayon doon sa aming pag-iisip sa Kongreso na hindi pa tapos ang BBL nung binigay sa amin. Marami pang iba't ibang bagay na hindi na nga ipinliwanag na mabuti. Tapos yung sinasabi nga ni Chief Davide na sabi nga niya na may constitutional impairment, meron naman silang suggestion na ayusin. So yun ang last na aming ginawa na hearing. Next week tutuloy na kami sa South kasi may hearing sa Kulo at may hearing sa Zamboanga. Pagkatapos nun, meron isa pang hearing para sa MNLF. Dahil nung kami nakipag-meeting sa Secretary General ng OIC, which ibig sabihin ng OIC is yung Organization for Islamic Cooperation. Ang sabi nila, dahil ang kaugnay nila sa ilang taon na ay ang MNLF. At tinatanong nga nila kung ano ngayon, paano ngayon ang mangyayari doon sa Jakarta Agreement between the Philippine government at saka ng MNLF na dinandaan noong 1996. Kaya't ito ay kailangan natin pag-aralan dahil nandyan ang agreement na yan at hindi natin basta't ibabaliwala. At kaya't ito ay kung paano ang magiging relasyon ng magiging Bangsamoro government at yung sa agreement na napirmahan noong panahon ni Pangulong Ramos noong 1996. So ang susunod na doon ay ang hiningi na hearing ng mga IPs at saka ng mga sultanate. Dahil ang mga IPs ay nag-aalangan at sinasabi na kailangan maging mas maliwanag ang magiging karapatan nila pagka nabuo na yung Bangsamoro territory. Ang mga sultanates naman ay marami ding gustong sabihin sa amin dahil hindi yata sila nakonsulta doon sa negosasyon ng OPAP at saka ng MILF. Meron pang isa o dalawa pang ibang grupo na gustong magsalita. So palagay ko by May 25 matatapos na ang mga hearing namin at pagka natapos ang mga hearing ngayon, kailangan na namin isulat kung ano yung ipapalitan namin dun sa draft BBL at ano yung ipipresenta sa Senado. Makakahabol ba sa June tentative deadline? Well, ang last day of session ng Kongreso ay June 10. So kung matapos kami ng May 25, siguro baka kayang tapusin yung pagsulat yung committee report. Pero alam ko na maraming debate pa sa floor. So titignan natin, hindi ko man din natin masabi kung gaano katagal ang magiging debate sa floor ng Senado. At yung mga pagkausap ko yung aking mga kapasenador ay marami silang gustong itanong.
So, siguro at least by that time, meron na tayong hawak na committee room, pwede nang pag-aralan ng ating mga senador at para maging mas makabuluhan yung aming magiging debate. Yung sa constitutional, marami pa talagang kailangan tignan. Yung tinatawag na diminution of powers ng constitutional bodies dahil magbubunga ng sariling COA, ng sariling COMELEC, at ng sariling civil service. Yan ang tatlong constitutional bodies na hindi mo pwedeng bawasan ang kanilang function at saka kanilang poder. Kaya kailangan gagawin natin basta sumailalim ito sa central government at yung COA sa Bangsamoro territory ay kailangan isang bahagi lamang ng COA na ang head office ay nasa Maynila. Ganon din ang COMELEC, ganon din ang civil service. Dahil kung maalala ninyo, ang Bangsamoro Basic Law ay ina-abolish ang ARM. Ngayon, hindi maliwanag kung anong mangyayari doon sa mga civil servant na nagtatrabaho ngayon sa ARM. Mahigit 30,000 ang civil servant na nagtatrabaho sa ARM. Paano kanilang mangyayari? Anong mangyayari doon sa kanilang tenure? Anong mangyayari doon sa kanilang pay grade? Isa pang bagay na talagang kailangan na pag-usapan ay tungkol dun sa pulis. PNP. Oo, dahil meron silang tinatawag na Bangsamoro Police na nakasulat sa Bangsamoro Basic Law ay sumasailalim sa Chief Minister. At hindi maaring pabayaan na ganun yun. Dahil ang ginagawa na lang namin ay dahil sasabihin private army ang mangyayari dyan. Kaya ang gagawin namin ay isang regional office ng PNP. Basically, ang ginagawa namin dahil nakakaiba ito, regional government ito. Wala naman tayong regional government sa Pilipinas kahit saan, kundi lamang dito sa ARM at ngayon sa Bangsamoro. Kaya ginagawa namin ay tinitignan namin kung ano yung naging experience ng mga LGU at kung paano pwedeng gawin pareho yung para sa Bangsamoro para naman makikita medyo pantay ang patakbo. Sa constitutional yung isang malaking debate ay tungkol sa constitutional informant na sinasabi at yun ang lumabas dun sa mga hearing namin sa Committee on Constitutional Amendments ni Senator Miriam Santiago ay yung power of the Congress to by law institute a to adopt a constitutional amendment. Bakit yan ang sinasabi? Dahil ang nakalagay sa konstitusyon ay ang unang kongreso, isinulat noong 1987, yung unang kongreso ay magbubuo ng gobyerno na autonomous region na dalawa, yung CAR at saka yung naging ARM. Yung CAR hindi natuloy dahil natalo sa plebisito, pero yung ARM natuloy. Ngayon, ang sinasabi ng iba, tapos na yung utos, yung inutos, yung mandate ng konstitusyon. Wala sa konstitusyon na nagsasabi pwedeng gumawa ng isa pang autonomous region. At nagawa na yung autonomous region. Kaya yun ang medyo malaking problema dahil hindi namin mareremedyohan yan. Dahil yung BBL mismo ang kine-question dun sa ganyang klaseng argument. At yun ay talagang hindi namin siguro that will be decided na sa kung i-challenge sa courts yun doon ang magiging desisyon. Yung mga ibang kailangan pa rin tignan ay yung tinatawag ko na administrative, political at saka economic na provisions. Sa administrative, meron mga problema dahil isinama ulit ang mga LGU, may barangay, may bayan, na bumoto, sumama sa ARM, pero hindi pinayagan sumama sa ARM dahil non-contiguous, hindi nakadikit. Ngayon, binalik ngayon nila ulit yung mga LGU na yun para sa plebisito. Ang tanong namin is, kung bumoto sila na gusto nilang sumama sa ARM, sa Bangsamoro, anong probinsya na sila ngayon? Kung galing sila sa, halimbawa,
merong mga barangay sa bayan ng Kabakan. Paano pag sinabi niya gusto niya sumama sa Bangsamoro, paano ang administration ngayon? Anong probinsya nila? Ano yung bayan nila? Sino magpo-provide ng IRA? Sino yung mga ganong klaseng bagay? Paano ang servicing, etc. Hanggang ngayon, wala pa tayong nakukuha magandang solusyon dyan. Pero pag-aaralan natin ng mabuti. Yung sa political is yung power sharing between the national government at saka ang Bangsamoro government. At ito ay kailangan babalansehin natin para maging maliwanag na hindi ito state within a state. At maliwanag na ang Bangsamoro ay sumasailalim sa national government ng Pilipinas. Ang isa pang political na question ay yung sinasabing pagsususpetsa na baka yung Bangsamoro ay gamitin na unang hakbang para humiwalay sa Pilipinas. Itong kinakatakutan ng marami. Kaya siguro pinopropose namin na ilagay na lang doon na maliwanag na hindi ito gagamitin para ihiwalay ang Bangsamoro territory sa Republika ng Pilipinas. Ang may question din tungkol sa parliamentary system dahil parliamentary ang Bangsamoro government, wala naman sa Pilipinas kahit saan, LGU national o kahit saan na parliamentary. Kaya't hindi, isa pa yun na kine-question. Tapos on the economic provisions, yung mga, I'm sure marami nang nakarinig, yung mga lump sum payment na ibibigay for the first 5 years na medyo may kalakihan. 75 billion ba yun? Depende, pero more or less 75 to 79 billion. Wala pa dyan yung koleksyon ng Bangsamoro government in terms of taxes, in terms of fees, lahat yon. Tapos yung share of national wealth. Dahil ang Bangsamoro government, iba ang kanilang sinasabi na share of national wealth 100%. Whereas sa mga local government units, ay depende kung may 30% lamang at hindi pa direct remittance. So, bakit nag-iiba? Bakit masyadong nagkakaiba? Yung definition din ng sulusi sa Bangsamoro waters, maapektuhan ang ating claim sa Sabah. Dahil sinasabi nga ng Sultanate of Sulu na kaya namin nasasabi na kasama yan sa Sultanate of Sulu, ang North Borneo, ang Sabah, ay dahil kasama sa Sulusi. Kaya isa sa argumento nila, pagka naging Bangsamoro waters yan, mawawala na yung argumento na yan. Baka maging mas mahina ang ating claim ngayon sa Sabah, maapektuhan. So yan siguro, marami pang mga detalye, pero yun ang pinakamalalaki na nakikita namin sa ngayon na nagiging problema bukod sa mga administration, etc. etc. Pero yung detalye talaga, kagaya ng sinasabi, God is in the details, kailangan talaga yung detalye maging maliwanag na maliwanag. Dahil pag hindi maliwanag, pagka nabuo na yung gobyerno, yung mga nasa gobyerno, hindi nila masyadong alam kung ano yung gagawin nila. Kaya kailangan maging maliwanag na maliwanag kung ano ang kanilang function, kung ano ang kanilang posisyon, anong kanilang trabaho. So, ito yung mga kailangan pag-pag-aralan at hindi lamang sa constitutional, pero yun ang laging pinag-uusapan. Siyempre malaking bagay yun, ngunit meron pa rin iba't ibang problema na dapat pa rin pag-aralan.